yung bang sabihin natin napakamaldito sa tingin ng mga nakapaikot sa kanya. Pero nung umuwi nga ako, yun, at hanggang ngayon, talagang nag-change na siya, nag-iba. At dahil doon sa pagtitiwala ko sa kanya, kasi sabi ko, ikaw na ang mag-ano ng buhay mo sa mga kapatid mo. Sabi ko, kung ano yung decision mo, sabihin mo lang sa akin, ano man ito. So yung, ayun, nangyari na yun. So, nakagraduate siya sa high school. Dapat na siya, college graduate na. Pero sa anak ko, sabi ko, nagpapasalamat ako dahil nangyari yung, kasi andito kami nung asawa ko, pero ang naging relationship lang namin, send money, walang, hindi namin na-share yung pagmamahal doon sa ano na yun. So pag tumatawag kami, siyempre pagalit pa, bakit ba, sabi ko palagi, bakit ba ang mga OFW nandito, pero ang mga anak may honor, sabi ko, dapat ikaw ang maging model ng mga kapatid mo, pero yung pala, hindi ko rin nasi-share. Ako yung laging nag-sisermon sa kanila, hindi pala dapat ang ibigay ko yung pagmamahal na kailangan nila, na hindi rin nabibigay ng asawa ko. Dahil sa nangyari ngayon, kung babalikan mo pa, napaka na nung panahon na nangyari sa amin. So, yun. Because of our faith, because I trust Jesus Christ, even hindi nakakalugod yung mga some sin na nagawa ko. Pero hindi ako tumitigil na I'm always trust, even in the morning. Pero if na hindi ako nag-pray, meron ng consequence palagi. Pag hindi ako nag-pray, ewan ko bakit may yung consequence na yun, na sa trabaho, may ma-heart, na always kong pinag-pray na every morning, na pagdating ko, Lord, hinihingi ko po ang protection nyo at guidance dito sa workshop na ito, na wala pong ano. Pero pag once hindi ako nag-pray ng morning, may consequence. Pero ayaw ko naman pong laging ganon. So siguro, inaano niya ako na, Andrew, naparating na palagi na always pray. Always call me. Yung bang pinaparating niya sa akin na gano'n. Pero yung ano nito, yung John 14:7-11, about Philip, about his apostle, na kasama na nila si Jesus Christ, na hindi pa rin naniniwala. Ilang beses bang i-deny ni Peter? 3 times, di po ba? Sa ano niya. So, siguro tayo kung as a human, kasi talagang yung feelings natin kumisan nandun palagi. Yun na nangunguna yung feelings Halimbawa, si Jesus, kasama ko na. Tapos, papatayin siya, ikaw ba aaminin mo? Siguro, magdadalawang isip ka. Pero kung alam mo siya talagang Diyos, maliligtas ka, di po ba? Pero yung time na yung nangyari yun, kasi hindi pa rin talaga naniniwala sila Pero tayo, here, na I know na everyday na kahit hindi natin siya nakita, nandun pa rin yung paniniwala natin. Alam ko na gano'n ang ano natin. Kahit nga sabi ko, may nasabi ako minsan, sige, sabi ko, kahit ikamatay ko yan, sige. Meron akong time na gano'n about kay Jesus Christ, sabi ko. Kung sa kanya, sige, sabi ko, kahit mamatay ako, sabi ko. Pero, meron din tayong, kasi, may Lord,
Umuna sa Lord. Pero kasi na before na nasabi ko na pinagbatigasan ko, sige, sabi ko, na gano'n, pero Lord, ako muna. May evangelize. Kasi nasa yung mga nagdaang linggo, nasa kabila naman kami. Tapos, naging busy ako sa basketball. Ewan ko ba bakit yung basketball na yan, lagi kong tuwing hapon, talagang naano ako sa basketball. Kahit solo ko lang, sige, shoot ako sa Creekside o kaya sa Residia. So, siguro, nawala yung sakit ng mga tuhod ko. Pero may bumalik sa mga Pero thanks God, I'm happy sa ginagawa ko. Yun lang po ang we need to believe always in Jesus Christ. Amen. Tunay nga po na maganda po yung naging topic natin na ngayon, you believe in me, sabi ni Lord, na katulad po ng mga alaga niya, kasama niya na, hindi pa po naniniwala. Parang hinihingi pa nila na ipakita yung Ama, samantalang kasama na nila, sabi nga ni Lord. Tapos, sabi pa nga dun sa nilagay ni brother kanina dyan, sabi nga, kailangan nating kilalanin si Lord deeper. Dahil, obviously, nagpapakilala na siya sa atin. Mula noon na nagpakilala na siya sa mga alagad, yung mga ginawa niyang miracle, yung mga ginagawa niya din sa ating buhay, nagpapakilala na talaga si Lord. Kaya, ganun din, nakuha ko din po dun sa message ni Lord po ngayong gabi na kailangan, kung paano nagpakilala si Jesus Christ dun sa mga alagad niya, ganun din po tayo. Katulad po ng shinare ni Brother Andrew, ganun din po tayo, hindi lang po sa ibang tao. Kailangan, mauna po dun sa pamilya natin. Sabi niya nga po, siya yung naging dahilan kaya nagkaroon ng pangit na nangyari dun sa anak niya. Kailangan po, makita muna ng pamilya natin bago tayo lumabas kung tunay po ba talaga na meron tayong Panginoon sa ating mga puso. Amen. Sino pa po yung may inputs po? Sa baba ng ref. Sa baba ng ref. Doon sa labas. Baba ng ref. Sino pa po ang may mga karagdagan? Ikaw ulit. Daming mga ate, mga kuya, hanggang sa si Brother Christian daw po. Amen. Kaya masama yung nagtuturo eh. Mabalik. Sabi nga po ni Brother Tolis, meron daw siyang Finger. meron din po akong uso. Dito po makikita natin yung kawalan na talaga ng faith ni Philip kay Jesus talaga eh. Sobra na yan eh, matagal. nung si Philip na naman, kasi di ba kung maalala natin sa feeding of the 5,000, si Philip din ang tinest ni Jesus Christ kasi nga si Philip nagdedepend siya doon sa intellect niya. Gusto niya makita niya muna bago siya maniwala. Di ba dyan, humingi nga siya ng sign dyan pala. Sign na pakita muna ni Lord yung Father nga, God the Father. Pero hindi pa rin niya nakikita doon. Lagi siyang kasama ni Jesus Christ. Nasa dinami-dami ng miracles na pinapakita ni Jesus Christ. Hindi pa rin siya naniniwala na totally na si Jesus Christ at ang Ama iisa. Talagang nag-umingi pa siya ng mga signs na, Lord, gusto ko makakita pa ako ng ganito. Tsaka nung sinasabi ko sa feeding of the 5,000, tinanong siya ni Jesus nga kung paano nila pakakainin yung ganong karaming tao. So automatic ang napunta sa isip niya is na-compute niya kagad yung mga kakailanganin. Kumbaga, sariling kakayahan pa rin, pera pa rin ang nasa isip niya. Hindi niya naisip na, si Lord ang kasama mo, nag-iisip ka ng pera, di ba?
Inisip niya, Lord, ganito ang kailangan natin pera para mapakain lang ang ganitong karaming tao. What more yung ganyang karami, di ba? So talagang matalino siya, kaya gano'n ang ano niya, mabilis siya mag-isip. Kaya nakapag-isip kagad siya ng ano, na-compute niya kagad eh. Kung magkano nga kailanganin eh. Yun ang kulang sa kanya talagang, minsan sa buhay natin gano'n din eh. Naghahanap pa tayo ng sign. Tumingin lang tayo sa puso natin, ando si Lord, di ba? Tinanggap na nga natin eh. Tinanggap na natin siya. So have faith, sabi nga, mas okay tayo, mas mabuti tayo kasi tinanggap natin si Jesus Christ, hindi natin siya nakikita, hindi natin siya nakakasama. Pero yung mga apostles niya dyan, araw-araw nilang kasama, araw-araw nilang nakikita si Jesus Christ. Pero kung babasahin natin yan, parang hindi pa rin ganun kalakas yung faith nila sa Kanya. So talagang tayo, gamitin lang natin yung mga natutunan natin dito sa Bible study natin, yung mga salita niya. Unang-una na nga yung sa Matthew 6:33, na huwag tayong makagad ng material kagad. Tapos pag hindi binigay, magtatampo tayo, magdadamdam tayo. Hindi, sabi nga ni Lord, in God's time, alam niya yung nangyayari sa atin. So may plano talaga siya sa atin. Alam niya kung kailan talaga natin kailangan yung pagpapalang yun, kung kailan talaga dapat sagutin yung mga prayers natin. Mga prayers natin. Dito naman ako nakatingin Kaya kung kailan niya dapat sagutin yung mga prayers natin. So in God's time talaga, ibibigay niya sa atin yung mga hinihiling natin. Have faith lang, tsaka patience. Patience talaga importante kasi diyan mo makikita sa pagiging patient natin. Yung talagang faith natin sa Panginoon, talagang pinangahawakan natin hanggang sa huli na talagang hindi tayo mapabayaan ng ating Panginoon. So sa Diyos lang po ang kapurihan. Amen. Glory to God sa buhay ni Brother. Amen. We're really excited ulit na makasama kayo. Amen. Kasi nga lang paniginipa kita rin si Say. Amen. Oo, kaya kita tinatawagan, namimiss ka namin. Namimiss namin kayo. Praise the Lord. Ang ganda po ng topic ni Brother Andrew. Sabi ni Lord, don't you know me, Philip, even after I have been among you such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. Kasi po, di ba mayroong passage sa Bible, sinabi ng Lord na, sinabi rin niya na, bakit nga po ba natin hahanapin pa ang Ama? Nandito nga ako, di ba? Meron pong passage sa Bible na kung yung ang binigay na batas kay Moises nung panahon sa Old Testament ay hindi pinaniwalaan na galing sa Panginoong Diyos natin para tutin ng mga tao noon, how much more na kung kikilalanin nila ang Panginoong Ama, ay hinahanap pa, yung mismo sinubo ni binigay kay Moises na batas noon ay hindi nila pinaniwalaan na galing sa Diyos natin. Kumbaga sabi nga di po ba sa Bible na ang nagsugo kay Jesus is ang Diyos Ama. Sabi nga po, ang lahat ng authority ay pinagkaloob sa kanyang buntong na anak. Na kaya nga sinabi po na no one comes to the Father except through me. Dahil ang authority binigay sa buntong na anak na si Jesus Christ. So sa pag hinanap pa nga po natin siya, kung ito nga po, sinubo na nga po yung talagang taong way para sa Diyos Ama, na hindi tayo pwedeng dumiretso sa Diyos Ama, kundi sa pangalan po ng buktong niyang anak at sa kanyang through Jesus Christ only. Bakit ano po yung hinahanap natin ng Ama? Ito na nga ako, ang Diyos Ama ang nagsugo sa akin. Ako ang nandito pinadala niya. Hindi kayo pwedeng pumunta nga sa Kanya ng diretso kung hindi lang kayo dadaan sa akin at di niyo ako paniniwalaan. So, yun nga po talagang hirap sa tao na ang daming hinihinging milagro pero hindi po natin minsan na iisip ko na yung magising nga lang po tayo sa umaga na may buhay tayo ay isang napalaking biyayang milagro na kaloob sa atin ng Panginoon. And even the challenges nga na binibigay sa atin, hindi po natin nanonotice at the end of the day or at the end of the month, na-overcome po natin. And sabi nga po, it's not because of our might, but because of the grace of the Lord. So, Amen. Amen. Yun po yung kasunod po sana nung ni Brother Christian. Amen. Kasi meron akong experience, ito lang po recently. Kasi si Brother Andrew po kasi ayaw niya yung nangungutang.
Eh ako nagpapanik na ako dahil first week ng May, magbabayad na ako ng tuition fee ng anak ko, tapos meron pa akong ibang kailangan bayaran. Hindi naman kaya i-cover yun ng sweldo ko kasi meron naman naka-allocate para doon. So parang sabi ko sa kanya, one time, nandun ako sa families, doon ako. Araw-araw. Nandun ako, sabi ko, meron bang mautangan? Sabi niya, meron. Sabi niya gano'n, 10 or 15%. Sabi ko, sige nga kaya. Pero tumawag muna ako, brother, nagpaalam ako, pumayag siya. Tapos, every